Intended na kausapin yung mga AFP-PNP and MILAC na mag-return, kasama sila, i-assist ng mga civilians. Then from sa'yo, meron din na sinabi mo kanina sa one of their recommendation na dapat yung mga munisipyo ay mayroon asset. Ano po ito, paki-expound? Yun ang sinabi ko sa kanila, kailangan meron sila mga assets na gagawin, at ituturo sa kanila, ituturo nila kung saan yung, aalamin nila kung saan naglulungga itong mga outgoing people na to. Pangalawa dyan, gusto ko magkaroon talaga ng madali ang MPOC meeting ng mga localities natin para ma-assess natin, ma-evaluate natin kung pwede ba bumalik rin yung mga evacuees natin. One of the Dream O's na talagang nagbigay ng atensyon sa amin during yung Peace and Order Council meeting, yung sa Mama sa Pano, na medyo may kulang yung kanyang datos. So, paano po ninyo ito i-reconcile para at least kumbaga mabigyan naman ng compliment yung mga nagbibigay ng assistance? Yun na nga kanya nga medyo inano ko yung mga reports nila kasi parang hindi nire-recognize yung mga naibigay, Especially yung binigay namin ni Congressman Manny Pacquiao. Nagbigay ang office ni Manny Pacquiao ng tag-25 doon sa mga crossfire civilians natin. At nagbigay din ang provincial government na magiging ng tag-25,000 para doon sa assistance para doon sa mga crossfire civilians natin. So hindi yun nailagay sa kanilang report nasali. Hindi rin nasali kung ano yung binigay natin mga foodstuffs, hindi nasali yung mga foodstuffs na binigay natin sa plus medical mission natin. Ang pakay kasi ng gobyerno natin doon is tutukan yung mga civilians, wala mo na yung politics. Pero na-coordinate po yan? Na-coordinate lahat yun. Whether it was properly coordinated or hindi, importante ang civilians, ang kapakanan ng civilians natin. Opo. At so far, kanina, although may sinabi yung Armed Forces of the Philippines na mahirap mo nang i-stop kasi may mga panawagan na i-stop yung intensified law enforcement operation. From you as chairperson, ano po yung nakikita po ninyo na mas maganda para hindi po totally physically ma-affect or yung protection ng mga civilian ay talagang yun ang mangingibabaw? Kailangan alamin natin lahat dito, Chin, kung saan yung pinaglulunggaan at saan talaga yung affected areas at para mailayo natin sa civilians natin. Unang-unang pinaprotektahan nila sila, pinaprotektahan natin sila at yung kanilang mga properties. So yun ang pinaka-concern natin plus yung pag-aaral ng mga estudyante natin. Balikan ko lang, Gob, yung last na PPOC meeting before itong araw na to. Merong mga suggestion na baka pwede yung mga mga local government units, local chief executives, baka meron silang may sasubmit na pictures kasi hindi alam ng mga otoridad kung sino-sino mga miyembro ng BIFF. So far, may mga LGUs na po bang nagsusumitin? Alam mo, Chin, hindi ko rin masabi pero ang pinaka-importante dyan, may mga nahuhulin na members. So, I cannot comment on that. Importante meron na ulit. Kanina, before po nag-end yung PPOC meeting, meron pong suggestion din na i-retain as chief ng GPH panel si Professor Coronel Ferrer and then si OWAP Secretary Dean Deles, and then meron din na talagang dapat na suportahan yung pag-approve na sa Commission ng Appointment kay General Pangilinan. Ano po masasabi po ninyo? Yes, Chin, marami tayong na resolution. Ito yung pagpapatibay sa pag-retain kay Deles, Secretary Deles at saka kay Ferrer. At pag-promote ni Major General Pangilinan sa Lieutenant General. Pangatlo po dyan, ang pinaka-importante, yung passage ng DBL into law. Kailangan suportahan ito at ayaw namin ma-water lang ito. Gusto namin ma-realize, ma-materialize itong BBL na ito at magkaroon ng bangsamoro. Gob, kanina out of the 15 affected at saka host municipalities, dalawa lamang yung isa yung Dato Saudi na sabi nila na nagamit nila yung green fund. May panawagan po ba kayo doon sa mga LGU na kahit hindi nila constituents o voters sa area, kung tumakbo sa kanila ay baka pwede nilang magamit ng green fund? Kailangan yun Kailangan gawin nila yun at gamitin nila dahil nasa state of calamity ang ating probinsya ngayon. Sinabi ko state of calamity ang probinsya natin. Dalawa kasi yung tumira sa atin itong El Nino sa ngayon na
lahat ng municipalities ng buong probinsya ng Maguindanao ay affected. Pangalawa, itong man-made calamity na nasa 15 na municipalities. Kailangan dito, gamitin nila. At alam ko kung makakabuti at makakatulong sa atin. Nabanggit na rin po ninyong El Nino, yung DA Maguindanao, nagsabi na po ba kung kailan sila magsusunod? Kanya nga, sinabihan natin sila, may sabit nila sa lalong madaling panahon. Dahil gusto kong alamin at gusto kong malaman din kung ano yung mga measures na dapat namin gawin. Finally po, panawagan po ninyo at kailan po yung susunod na PPOC meeting? Inaantay lang namin, Chin, yung MPOC meeting ng lahat ng mga nabanggit na affected na mga municipalities para magkaroon kami by next week ng PPOC. Panawagan po ninyo? Ang aking panawagan sa mga kababayan po natin, maging listo sila. Kung may mga operations, kailangan unang i-save nila yung sarili nila at mga properties nila. Kailangan din makipag-ugnayan lagi sa PNP natin, sa dream officers natin at sa military upang sa ganun ay hindi sila ma-crossfire at hindi sila mapabayaan. Alam po natin lahat na ang pinaka-concern po namin lahat dito ay ang safety net ng bawat civilians na constituents natin sa Paris. Maraming salamat. Baka pwede ko sa Maguindanao ang Galaxy Vernacular. Sulang-ulang ng mga pag-alik ko siya sa probinsya ng Maguindanao na kapag garito na ginawag ko mo sa niya mga tempo na gay subla-subla. Yakong pag kanang-kanang mga pag-alik ko na kailangan na i-safety sulang-ulang ng pamilya dito no tatambang-tabang kaya ginasagunatin po na panuntun siya ng doy pagkasaranti sa BBL niya. Kailangan na niya BBL niya na materialize, ma-put into law para magkaroon nato na gobyerno sa talos-talos inshallah. Salamat. Sukran go.